DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Wala na ba talaga kayong maituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Jason, bakit ngayon ka lang? Wala naman kayong overtime sa fast food Sensya na, ate. Oh. May nag-iya sa akin uminom eh. Kaya ito, napainom ang bunso mong kapatid. Bakit mo ginawa yan? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Sinubukan ko lang naman, te. Pero alam mo, masarap pala yung mag-lasing. Jason, huwag ka naman sanang... Huwag ka naman ganyan. Huwag mo na sanang gayahin ng mga magulang natin. Mali na nga ginawa nila eh. Tutularan mo pa. Tula ko, te. Parang ilo na rin ako. Jason! Ay, naku. Wala na. Bumagsak na siya sa sahig sa sobrang kalasingan. Ay, kawawa naman ang kapatid ko. Sobra na siya nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay namin. Paano ko ba may aayos ang buhay namin kung ganito? Pati pala si Jason, natuto na rin uminom ng alak. Kaya nga nalulungkot ako eh. At lalong nahihirapan, Marvin. Nawala na nga sina Inay at Itay dito.
Si Jason naman ngayon ang problema ko. Ay, intindihan kita, Blessy. Sana huwag kang susuko. Tatagal mo pa ang loob mo. Marvin. Dahil lalo kang kailangan ngayon ng kapatid mo. Ayan mo, susubukin ko rin siyang payuhan kapag nagkita kami. Salamat, Hindi lang tulong ang ginagawa mo sa akin. Pinalalakas mo pa ang loob ko. Dahil mas nahihirapan ang loob ko kapag nahihirapan ka. Dahil mahal kita, Blessy. Marvin? Matagal ko na itong nararamdaman. Hindi ko nga lang sinasabi dahil ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. Pero marami pa akong problemang dapat ayusin. At wala sa isip kong pag-ibig. Naintindihan ko yun. At hindi naman kita mamadaliin. Handa akong hintayin ang tamang panahon. Inis? Oh, ba't mukhang mainit ang ulo ng mahal ko? Yung kasing isang tindera doon sa palengke. Pinapupuntahan ba naman sa akin si Jason mo? Bakit? Lasing na lasing daw yung anak mo. Nandun, natutulog sa kalsada. Ano? Hindi naman marunong uminom ng alak yun Mali mo naman. Tinuruan siya na walang hiyang si Merly bago iniwan yung mga anak nyo. Oo nga, ano. O anong ginawa mo? Pinuntahan mo ba si Jason? Bakit ko naman gagawin yun? Kung magwala pa yung anak mo, dinamura pa ako. Tama lang ginawa mo. Baka masaktan ka pa niya. Tatawagan ko na lang si Blessy para siya magpunta sa kapatid niya. Dapat lang. Napakapabayaan niyang kapatid. Hindi niya inaasikaso yung kapatid niya. Ko pa hindi nakikita dito si Jason, Sana naman kaya siya nagpunta. Wala naman siyang pasok ngayon sa fast food. Lalaking yun. Mula nang napabarkada, hindi ko na makatulong dito sa bahay. Lalo tuloy bumibigat ang loob ko. Ay, cellphone ko. Si Tay ang tumatawag. Hello, Tay? Sa kabanarang babae ka? Nandito sa bahay. Ba't pinababayaan mo ang kapatid mo? Ano? Bakit? Hindi mo alam ang ginagawa ng magaling mong kapatid? Wala po siya dito, Tay. Hindi ko nga alam kung nasaan Natuto na kasing bumarkada at maglasing. Yung kapatid mo, namimerwisyo ng tao. Natutulog sa kalye dahil sa kalasingan. Po? Nasaan lugar ho siya, Tay? Sabihin niyo at pupuntahan ko agad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Tulog na tulog si Jason dahil sa kalasingan. Mabuti na lang. Tinulungan ako na nakuha kong tricycle driver na maiuwi siya. Jason, alam kong masakit sa'yo ang ginawa sa atin ng magulang natin. Pero sana naman, huwag kang magpatalo sa problema. Hindi ko kaya mag-isa. Mga kapitbahay! Kumising kayo! May sunog!
Ha? Ano yun? May sunog daw! Sisilipin ko sa bintana. Kayo! Bilisan nyo! Lumalaki na ang apoy! Oh, Diyos ko! May sunog nga! Gigisingin ko si Jason! 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 Jason, gumising ka! May sunog, Jason! Gumising ka! Kailangan natin maghakot ng mga gamit, Jason! Gumising ka! Wala man lang tayong nailigtas sa mga gamit natin. Kahit isa. Sorry, ate. Kasalanan ko. Kung hindi sana ako lasing, natulungan kita. May nailigtas sana tayong gamit. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano pa tayo magsisimula ngayon, Jason. Patawarin mo ako, ate. Naging problema mo rin ako. Naging pabigat ako. Patawad, ate. May dala akong mga pagkain at ilang mga gamit para sa inyo, Blessy. Marvin. Lang malaman ko nangyari sa inyo. Agad akong gumayak para magpunta rito. Wala na kaming tirahan ngayon. Wala na rin mga gamit. Bakit ba nangyayari ito sa buhay namin? Ano ba ang kasalanan namin? Wala, Blessy. Wala kayong kasalanan. Maaring pagsubok lang ito sa inyo. Parang hindi ko na alam kung paano pa ito kakayanin, Marvin. Makakaya mo yan. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Basta huwag ka lang mawawala ng tiwala sa Diyos. Huwag na huwag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Marnie? Oy, Marvin. Paano mo nalaman itong tinitirhan namin? Nagtanong-tanong po ako. Pinapunta ka ba dito ni Blessy? Hindi po. Kusa ho ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo nangyari sa mga anak nyo. Bakit? Ano nangyari? Nagkasunog po sa lugar nyo. Ha? At nadamay po ang bahay ni na Blessy. Ano? O nasa sila ngayon? Si Merly itong nag-aabang sa akin, ha? Anong ginagawa dito ng babaeng to? Anton! Bakit? Anong kailangan mo? Kung pera para kina Blessed Jason, wala akong may bibigay. Malalaki na sila, matitigas na ang mga buto. Kaya hindi na sila dapat tulungan pa. Naksunog ang tinitira nilang bahay. Ano? Oh, nagulat ka? Dahil tulad ko, hindi mo rin alam. Dahil abala ka sa babae mo. Tumigil ka nga. Abala ka rin naman sa lalaki mo, ha? Ano nangyari sa kanila? Wala silang matirhan. Nasa evacuation center lang sila. Kasama ng iba pang mga nasunugan. Puntahan mo. Bakit ako? Uy, aba ka nila. Ay, dapat damayan mo. Ikaw ang ina. Ikaw ang dapat na magpunta. Ano? Isa pa, wala na akong trabaho ngayon. Asa lang ako kay Sepa. Wala akong may tutulong sa kanila.
nga palang narito kayo. Wala ho kaming matiran. Wala ho kaming pang-upa ng bahay. Bakit naman kasi hindi kayo nag-iingat? Ayan at sunugan tuloy kayo. Nay, hindi naman po sa amin nagmula ang sunog. O paano ngayon yan? Sa kayo titira? Hindi naman pwedeng dito na lang kayo. Tinawagan ko nga po si Itay. Ha? Ano? Makikiusap sana ako na makikitira muna kami sa kanila. Kaya lang, wala naman sumasagot sa cellphone niya. Eh, nako. Walang maitutulong sa inyo yun. Yung walang kwenta niyong ama. Palamunin na siya ngayon nung malanding si Sepa. Sa inyo po, Inay. Baka po maaari makitira kami. Ha? Kahit po pansamantala lang. Nako. Ay, lalong hindi pwede sa amin. Magagalit yung kinakasama ko. Tsaka ayaw niya ng may ibang tao doon sa bahay. Hindi naman po kami ibang tao na yan. Ay, Mga anak niyo kami. kahit na. Ayoko dahil sa inyo may mag-away kami. Kung ganun, hindi nyo rin pala kami matutulungan. Dapat kasi sa'yo, Blessy, mag-asawa ka na. Para may magpapakain na sa'yo. Inay! Oh, at ikaw naman, Jason. Humanap ka ng mayaman na pwedeng pumatol sa'yo. Para guminawa ka. At maambunan mo rin kami nitong ate mo. Sundin kaya ng magkapatid ang mga sinabi ni Merle? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.